Sino? Sino yan? Kilala mo pa ako. Ay! Ate Erning, ang tagal mo naman na hinahanap ka namin. Kilala mo pa ako. Sus, Marisip. Pasensya ka na naman, ne. Nawala na sa loob ko. Ba't ka kasi umalis doon sa Tower Bill? May regalo ako sa'yo. Pag sumama ka sa Laguna, bibigay ko sa'yo, papakita ko. Gusto mo masilip? Jajan! Jajan! Oo. Pagdating natin... Naman, pare! 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 Good morning mga kababayan, mga kabarangay. Today is Sunday. Ayan, kumusta po kayong lahat? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat. At masaya ako mga kababayan na ibalita na si Ate Nemi ay nahanap na namin. Ayan, kaya kasama na naman namin siya. Pero sa araw na ito mga kababayan, ang vlog po natin is dahil nga po Sunday, ito po yung araw na pagsusundo ng kamag-anak ni Tatay Erning. So, si Raisa Barcelon is andyan daw siya sa may Magallanes, dadaanan namin, and then diretso kami doon sa area kung saan yung tagpuan namin ni Tatay Erning. So nawa mga kababayan, sana po ay magkita-kita na sila at makita na nila ang kanilang matagal na hinahanap na chewin na ayon kay Raisa Barcelon is almost 20 years na nilang hinahanap. At sa pamamagitan ng mga pag-upload, pag-share ninyo ng mga videos natin ay natuntun nila ang kanilang kamag-anak. Kaya masaya ang Team Daddy Frankie. So abangan natin mga kababayan ang mga susunod na kaganapan. Ano kaya magiging eksena o reaction ni Tatay Barcelon at ano naman ang magiging reaction din ni Raisa ngayong magkikita na sila after 20 years. Mga kababayan, samahan niyo po ko. At bago tayo magpatuloy, shoutout ko muna ang Team Rise Above, headed by Tita Hanes. Yan. At syempre, lahat ng mga kababayan natin OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa, thank you sa walang sawang pag-support kay Daddy Frank. So, let's go mga kababayan! Hello, ma'am. Ikaw si Ma'am Raisa. Tuloy ka, ma'am. Good morning. Hindi nga, pasok ka po. Ayan, mga kababayan, nasundo na natin si Ma'am Raisa Barcelon. Ayan. Ma'am, ilang taon yung hindi nakita si Tatay Erning? Ano po kasi yung maliit pa po yung anak ko. Siguro po mga wala pang isang taon. 2022 po. Huli namin nakita siya. Hindi 2022? Opo. Ay, hindi. 2002 po. Ganun. 2002, oo. So, more than 20 years na siya nawawala. Ano reason bakit siya nawala or lumayas ba siya? Bigla na lang po siyang umalis eh. Bali po meron po kaming kamag-anak sa Dasma. Yung may-ari po ng jug shop. Doon po yata siya unang pumunta. Tapos po, siguro po, hindi niya po nakaya yung trabaho ron. Umalis na. Kasi ayon sa aming pagtanong-tanong doon, ma'am, nagsasabi siya na may bahay siyang tinitirhan. Pero nagtanong-tanong kami, wala po siyang bahay. Sa waiting shed siya natutulog. Kaya kung mapansin ninyo, kung saan-saan na lang kami nag-uusap, dahil pagala-gala lang talaga siya. Matagal na po talaga. So anong plano nyo ngayon, ma'am, kung sakaling makita natin siya today? Ano po, kasi nag-usap po kami ng ate ko. Oo. Sabi ko po doon na lang siya para po siya dahil probinsya po yun sa Laguna. Sa Laguna nyo ididiretso siya? Opo, tapos ando naman po yung mga pamangkin ko, may titingin-tingin sa kanya. Pero mahirap rin naman po ang buhay nila ron. Wala naman problema yung hirap ng buhay. Ang importante po yung magkakasama. Ayun na nga diba? po yung... Opo. Kasi kahit na anong hirap ng buhay,
pagkasama natin ng pamilya natin, pagkakain ng isa, automatic kakain ng lahat, di ba? Hindi naman nila matitiis na kakain sila, yung tsuhin natin ay hindi mapakain, no? Opo, yun na nga po ang inano ko kasi kaunting panahon na lang. Opo, yun ang nakikita ko rin sa kanya. Kaya medyo may time na makulit na rin siyang kausap at naintindihan din namin yun dahil sa katandaan na rin siguro. At syempre, alam mo yung nasa lansangan, hindi regular yung kain, di ba? Kumbaga, kung may pera, thank you. Kung may mga pag-abot, thank you. Paano yung gabi na wala? Paano yung mga time na umuulan? Di ba? So, paano? Punta na tayo, ma'am? Kumain na po ba kayo? umiiyak si ma'am, mga kababayan. Napapaiyak si ma'am, syempre, sa tagal na hindi nila nakikita, parang magulang na rin nila yun, mga kababayan. Nag-iisa na lang po kasi. Oo. Nag-iisa na lang po. Nag-iisa na lang siya. Oo. Salamat sa Diyos dahil nakakontak kayo sa amin, no? Salamat sa mga kababayan natin nagsishare sa pamamagitan po ng pag-share ng mga videos natin ay eto, magkikita na sila ng kanilang pamilya. So mga kababayan, samahan niyo po kami at diretso po tayo. Let's go! Mga kababayan, mga kabarangay, no, isang mapagpalang hapon muli. Ayan, almost 1 hour na po kami dito. Kung natatandaan nyo itong area na to, mga kababayan. Ito po yung area na tagpuan namin ni tatay at dito po yung huli na kami, yung huling usapan namin, dito po kami magkikita. Pero ayon nga po sa akin sinabi, mga kababayan, almost 1 hour na po kami naghihintay dito pero wala pa rin po si Tatay Tatay Ernesto Barcelon. At sa aming paghihintay, mga kababayan, kasama natin si Ma'am Raisa. Ayan. So Ma'am Raisa, okay ka lang ba? Huwag ka mawala ng pag-asa, no? Baka may dahilan kung bakit hindi siya nakarating. Pero bagamat 1 hour na tayo dito, aabanti tayo. Hahanapin natin. Hindi ako nawawala ng pag-asa. No? So mga kababayan, samahan nyo kami. Didiretsuhin namin to. Try na magtanong-tanong. Although galing na kami dyan kanina po nung pagdating dito kasi inagahan namin dito. Dahil kasama nga po si Ma'am Raisa. Medyo excited kami. Siyempre, excited kami makita si Tatay Barcelon kasama ng kanyang kamag-anak. Pero ito, medyo
sinusubukan pa tayo ng panahon. Kaya, Maman Driver, Rismoto, pasuyo, abanti tayo. Baka sakali, hopefully, no? Masalubong na natin. Sige, abanti mo dito, men. Dahan-dahan lang, ha? So, yung mga sniper natin dyan, ready nyo. Baka nandyan si tatay sa gilid-gilid. Hindi kami magla-lunch, mga kababayan, hanggat hindi nakikita si tatay Erning. Baka takot gumala kasi umuulan, ika niya. Nung unang namin, sinundan namin, dito lang, tapos hinto-hinto lang siya sa waiting shed. Para mahina na po siya maglakad. Medyo mabagal na. Tignan natin ulit sa sabungan. Kasi ayon sa aming napagtanungan, mga kababayan, tambayan niya po is dito sa harap ng sabungan. Dito po siya nangihingi-hingi. Ayan. Baka wala kaya siya dyan sa kainan na yan. Baka nagla-lunch siya. Sam, silipin mo nga siya dyan. Punta ka dyan sa kantin. Silipin nyo lang dyan. Yan, mga kababayan, nagtatanong-tanong si Sam. Baka sakali may mga pagturo kay Tatay Erning kung saan siya naroroon. Hello po. Thank you po. Hindi nyo nakita si Tatay Erning? Hindi pa naglabas. Doon daw siya natambay doon sa mataas sa taas pa tayo. Bandaroon pa? Then makikita ko kayo nagagawang kubo sa ilalim ng mangga. May kubo ho doon sa bandang gayon. Doon ho yung natulog. Ewan ko lang kung nandun siya. Oo, balikan natin doon. Baka hindi siya alis. Layo-layo pa po. Oo, akyat. Mga ilang kilometro pa ho? Ano naman ho, hindi naman ho kalayuan din. Oo. Bago ho dumating ng crossing. Kanto. Oo. Sige po. Salamat, ma'am. Ayon sa aming napagtanungan, mga kababayan, dito daw po paakyat at si Tatay Erning isa dito daw siya natutulog sa may silong ng mangga. Kaya hahanapin natin, titignan natin, mga kababayan. Abante pa. Dahan-dahan lang. Nagtataka lang ako, mga kababayan, kasi ilang beses na ang tagpuan namin doon, siya lagi ang nauunang dumarating. Pero ngayon, bakit wala siya? May mga ginagawang kubo-kubo rin daw eh. Tapos may silong-silong ng mangga. Hindi lang masabi nung kausap ko kung ilang kilometro ang layo mula doon eh. Pero alam ko layo-layo pa siguro. Ako po. May kilala po yung Tatay Lakay? Dito daw yung natutulog ko. Magandang hapon, ma'am. Tanong lang po. Si po, baka kilala nyo si Tatay Lakay? Nandiyan lang po yung lalakas na saan. Dito lang siya? Sa ano po? Green na bahay lang. Saan po? Yung po yung bahay na yan, yung kulay green na walang tao. Ito po, ito? Hindi po yung isa, yung sumunod po. Banda dyan. Dyan siya natutulog? Opo, pero lagi-lagi nagagala-gala. O kasi galing na kami doon, kanina pa kami ikot ng ikot. Nagtanong kami dito, sabi nila dito. Dito nga. Baka dyan yung bahay niya. Salamat, ma'am. Okay po. Puntahan namin. Dito daw. Yung kasunod. Ito, yung kulay green na walang nakatira. Dito daw siya natutulog. Ito si tatay. Tay! Kumusta ka na? Bakit hindi ka nagpunta doon? Kanina pa kami doon eh.
Di ba ngayon yung usapan natin? Ano ba ngayon? Linggo. Nawala sa loob ko. Nawala, nakalimutan mo. Oh, Sir. kilala mo yan, tay. Oh, yung... May daladala sa salamin. Sino? Sino yan? Kilala mo pa ako. Ay! Ate Erneng, ang tagal mo naman na hinahanap ka namin. Kilala mo ba ako? Kilala Wala mo naman ba ako. ako? Sige. Kilala mo ba ako? Dito sinasadya. Ako si isang Tito Erneng. Anak ni Fred. Kapatid mo. Hindi mo Oh. na kilala ako si isang. Oh, Hindi mo na natandaan. tagal na kasi taon ang bilyan na ng taon yun. Wala. Hinahanap ka namin. Tagal na namin ikaw hinahanap eh. Ikaw si Isang. Isang, Opo. asawa ni ng anak ni Mami Pedro. Mami Fred. Anak ako noon, kapatid mo. Tatay Fred. Jesus, Mariusep. Pasensya ka na naman, ne. Nawala na sa loob ko. Pag ka kasi umalis doon sa Tower Village, bigla ka na lang hindi nagpakita. Akala namin wala ka na. Gulat mo ka, no? Sabi ko, may parang nakarating ka ako sila. Dad, hirap na. Ano na natakot? May kasama ka akong baba. Hindi ko ka na. Uwi ka na rin kay Ate Bibi. Doon ka na lang. Hindi ako basta makauwi dito. Eh, kasi paano naman ang anay mo rito? Eh, doon kasama mo sila Ate Bibi. Pag-isipan ko muna ako. Kasi dito, Wala ka naman dito wala naman sa'yo mag-aano rito. Eh, doon ka na lang kinausap mo na si Ate Bibi. Tsaka doon naman din may makakagalaw-galaw ka doon eh. Pag-isipan ko muna yan. Hindi ko basta-basta ako kasi papaalam. Ano mambong dito sa akin yung malaking bahay na yan. Hindi ko man basta magpapaalam. Hindi rin papayag basta yan. Magkikipag-usap ako sa kanya. Bigyan ko na mga kabag-anak ko yun. Bigyan mo muna ako doon. Sino ba yung tinitirahan mo dito? Dati yan ang dating tinitihan ko. Yan. Tapos, ano ko inawa ko, gusto ko magsulo dahil medyo maingay yung babae. Sabi ko, gusto ko pa kunin yung kapraso lupa yan. Yan nakapo ko. Ayun, may side. Yun, may side. Tay, saan ang bahay mo po? Ito? Oh, yan. Meron ako dyan maglapat na ganun puting papara. Oh, yes. Gusto ko kasi magsulo kasi Bakit ayaw mong sumama na lang sa kamag-anak mo, tay? Kasi tagal na ka nang hinahanap. Eh dito wala ka namang sariling bahay, wala magpapakain sa'yo. sa pagkain, hindi naman ako problema dahil kahit naman paano, pag ako may trabaho naman ako dito, minsan nakikipagkuhan ako sa lupa, yan, pag bibigyan ako ng pera, bibili ko ng pagkain, pati yung... Pwede makita yung bahay mo, tay? Tingnan nyo. Tara, sama tayo. Baka pintasan mo ako. Hindi naman. Gusto lang namin malaman yung kalagayan mo dito, tay. Tignan mo, alalang-alala yung pamangkin mo. Sige mo. Dito ka lang natutulog. Paano kung umulan? Oo. Dito ka natutulog, tay. Hindi yan. Ilinalapag ko yan. Oh, ito yung jacket ni tatay, oh. Ay, ilalapag mo, tapos diyan ka, ayan ang sapin mo. Oo. Kasi doon, maingay. Maingay doon. Ito ang nagsisilbing bahay ni tatay, mga kababayan. Ayun. Kamusta?
dito. Kinakalimutan na kasi. Eh, paano ang tagal mo nang nawala dun sa tower girl? Umalis ka ron, di ka man lang nagpaalam. Namatay si tatay, hindi ka man lang hindi ka man lang nakapunta. Kaya nag-usap kami ni Ate Bibe na doon ka na lang. Paano kung di mo na kayang umano talaga? Sino Sa mag-aano sa'yo? kakayanan, hindi pa naman ako bumabagsak ang lakas ko. Minsan, tatrabaho pa ako sa construction. Kahit na lang, basta kikita lang, maayos. Yun lang. Mahalaga sa dito naman kasi, kahit naman paano sila dito, mabait naman ang mga kapitbahay dito. Pagka makulong ako, sila dumadalaw sa akin sa dito, doon sa tulungan. Tuntirahan mo tayo pag malakas ang ulan, maanggian ka. Malamok, malamig. Hindi pa naman ako matagal dito, nagtira, kailan lang hindi sa Cagayan. Oo, pero Kaya ano, mahirap sitwasyon mo dito, tay. Mas maganda Lamig-lamig doon ka sa dito. mga kamag-anak mo, maalagaan ka nila. paano natuntukan nila? Lagi ang nanonood ng vlog ni Daddy Frankie. Oo. Di ba yun yung pinabasa ko yung message niya? Pinabasa ko sa'yo. Kaya pala sabi ko, parang kilala ko yung darating na yun. Ito, hindi nakalimutan ko ng mukha nito, bata ko. May regalo ako sa'yo, tay. May regalo ako sa'yo. Pag sumama ka sa Laguna, bibigay ko sa'yo, papakita ko. Kunin ko, ha? Yung regalo ko sa'yo. Diyan lang, mag-usap lang kayo. Wala kang kamakabuan din ito. Sige lang. Kamusta? Payat mo na nung umalis ka Tanda na doon. ako. Saan ka ba dati naglagi? Ang alam namin kay Tito Mando ka nagpunta. Nung umalis ako doon na hindi ko na ako sinadahan ng ko ng mga tao. Yung si Lalo ang ando. Umalis ako doon. Tapos sabi ka ni Juan, may nagsabi sa akin, gusto mo tumira ka sa Amadeo. Hello po. Hello, Tatay. Ano po? Oh. Naalala mo pa siya? Naalala niyo yung salamin? Balik tayo. Opo, Good. may grado na po ito. Tay, may regalo ako sa'yo pero doon ko ibibigay pag nakarating tayo sa Laguna. Oo. Bahala ka. Oo. Bahala ka. Anong ano? Oo, iririgalo ko to sa'yo. Para pagdating natin doon sa Laguna, maganda-ganda. Na? Gusto mo masilip? Jadan! Jajajajan! Sige, Oo. Pagdating natin... naman pare! 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 Di, sama ka na sa Laguna kasi matagal ka nang hinahanap Sama na tayo. Matagal ka nang Oh. Di, ganito na lang tay. After makapag-usap kayo ng mga kamag-anak mo doon, babalik ka na lang dito, mamasyal ka na lang dito. Pwede rin. Oo. Malapit lang naman Laguna tay. Kasi alam mo, kanina pa yan alas 7 ng umaga, alalang-alala sila sa'yo. Actually, hindi pa nga kami nagla-lunch eh. Kaya pag... Hindi, wag mong alalahanin. Sabi ko kasi mamaya kami mag-lunch pag nahanap namin si Tatay Erning. Kamusta? Ito. Uwi ka na doon na. Kay Ate Bibi. Oo, punta tayo. Mabilis lang naman ang biyahe, nasa 2 oras lang. Oh, yes. It's true. Asan na yung jacket na binigay ko sa'yo, tay? Ando Baka sa... mabumbunan. Ako ba nailagay yun? Ay, doon sa tinutulugan ko, doon sa pinatutulugan nito minsan. May tinutulugan ka pang isa. Oo. Kung saan Pero nandito yung mga gamit ni tatay, mga kababayan. Paano tay? Biyahe tayo.
Punta tayo doon sa mga kamag-anak mo. Kayo? Oo, sige. Wala naman sasakyan. Ah, meron. May sasakyan ako. Teka, Okay? ngayon na. Muna. Ha? Ngayon na lang muna. Wala ka ibang jacket, tay? Ito na lang, titerling ah. Ito na lang yung jacket mo, yung Oo. jacket ko. Iwanan mo na yan. Di ba, suot mo pa yan? Hindi, okay lang. Oo. Magpalit ka ng damit mo. Hanap na lang tayo ng makainan natin, tay. No? Para makapagsabay naman kayo ng ano, pamangkin, no? Tito nyo siya. Oo, tito ako na. O, tara. Ang lawak ng tirahan ni tatay, mga kababayan. Hindi niya na alam kung saan yung mga damit niya. O. Okay? Ayan. Ayusin yung damit mo, tay. Wala kasi ako. Sabi ni Ate Raisa, mataba ka daw noon, namayat ka na. Ayun, paedad Ah. na. Paedad na. Paedad na rin kasi. Oo. 70 plus na ako. 70 plus ka na. Oo. Ay. Teka, teka. Mali. Pambabae kasi. Teka. Iuna to. Yun, ganda. Ito na lang muna, base ko pa. Pagkakuan. Para hindi ka ginawin sa sasakyan tayo kasi umuulan. Wala ka, Stephen? Wala, sapatos. Stephen po, punggil yung puwan. Ganyan. Tama na ito, sapatos. Masaray naman eh. Sugat-sugat na yung paa ni tatay. Maayos yan tay pag nandoon ka na. Gusto ko puwan eh. Tara. So ayan mga kababayan, no, after almost kalahating araw na paghahanap kay tatay, dahil medyo humaba ang time na paghahanap namin kasi nakalimutan niya na ito yung araw na kasunduan namin. Kaya nung hindi namin siya mahintay doon sa tagpuan namin is mas minabuti namin magtanong-tanong at salamat sa Panginoon na tagpuan namin at may nakapagsabing mga kababayan natin na dito. At ito, nagkita na sila ng kanyang pamangkin na si Raisa Barcelona at naging emosyon ang kanilang pagkikita mga kababayan. Siyempre nga naman, sino ba naman ang hindi maiiyak sa almost 20 years na hindi nila nakita ang kanilang kaanak. At ito naman mga kababayan, lubos-lubusin natin ang pagtulong natin sa kanila. Dahil ang kahilingan po nila is dalhin sa Laguna. So ayun mga kababayan, ang ibang kamag-anak ni Tatay Barcelona is sa Calawag.
Laguna. So mga kababayan, abangan nyo pa ho yung susunod na mga kwento ng buhay ni tatay hanggat hindi natin malaman ang buong kwento at syempre para makilala rin natin ang ibang mga kamag-anak. Samahan nyo kami mga kababayan at syempre bago tayo magpatuloy or magpaalam is shoutout po ang Team Rise Above. Ayan, at syempre sa lahat po ng mga kababayan nating OFW, mga kababayan natin nasa abroad, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo kay Daddy Frankie. Ayan. Syempre mga kababayan, kung sino man po ang may mga gusto kayong patulungan or matulungan ng Daddy Frankie, huwag po kayong mahiya mag-message sa Facebook page ng team ng Daddy Frankie Official. At sa mga tao rin na nakaluwag dyan na gustong magpaabot ng tulong, mag-message lang din po kayo sa Daddy Frankie Official. Maraming salamat, mabuhay po tayong lahat and God bless.